Saka ngayon ma'am tahimik. Kaninang umaga sunod-sunod yung sirens, medyo nakaka-alert. So pag ganun may sirens, tatakbo agad doon sa bomb shelter para safety. Okay po. Saka ano ma'am, okay naman ma'am, lumalabas ako kanina, lumabas din ako pag walang sirens na namili ako, nag-grocery at yun, naglinis din ako. 30 minutes o 1 hour by car or by bus. Tapos yung Bichimis din na medyo malala yung sitwasyon doon ngayon. May mga 15 na daw na injured. So, nakakalungkot. Siguro mga 30 minutes din by bus. 30 minutes o 1 hour. Okay po. And Sa Bichimis, ma'am, city po yan ng Israel. Mostly na intercept, pero yung maririnig mo talaga, yung kalabidong sa Bisaya, ma'am, di ko alam kung anong ano sa Tagalog. Yung parang impact, tapos maririnig mong parang umaano yung mga bakal-bakal. Impact at tapos yung ang tunog talaga, yung boom. Parang tapos yung bahay, yung mayanig. Okay. Kaya pray na lang na sana matapos na ito. Kahit sa ang sulok dito sa Middle East kasi damay-damay na po eh. So pray na lang natin na matapos. Ma'am, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ko dito sa akin. So maliban na lang siguro doon sa mga affected area, kumbaga. So kumbaga makinig na lang kung ano mga abiso galing sa Philippine Embassy. At sa mga kinauukulan kung anong sasabihin, makinig na lang at saka secure lagi ang sarili. Sa ngayon ma'am, nakamonitor sila. Excuse me. Sa ngayon ma'am, nakamonitor sila tapos may naano na nga daw na kababayan natin. So, thankful naman ako sa Philippine Embassy kasi active sila 24/7 ata ngayon. Tapos lagi lang ma'am, makinig sa mga payo saka alerto. Nakakalungkot ma'am na nabalitaan ko na ganun nga. Nakakalungkot talaga ma'am pero ganun pa man ipag-pray pa rin natin lahat. Kasi hindi lang ito ngayon lang nangyari sa akin ma'am eh. Kumbaga naranasan ko na yung last year pa na may mga din nangyaring ganito din na mas malala pa. So ilang Pilipino din yung patay din nung nakaraan, tapos ngayon. So, ipag-pray na lang. Parang pray na lang ngayon, ma'am, kalaban natin, pray, lakas lang loob, at saka maging secure sa sarili.